Ito ang outline ng discussion natin ngayon. So pag-uusapan natin kung ano, paano at kailan ginagamit ang IBP. And then magbibigay tayo ng 5 examples kung paano sila gamitin. And magbibigay rin tayo ng mga tips para sa inyo kung paano mamili ng U at ng DV. And then lastly, magbibigay ako ng 3 practice items nang sa ganoon, manuot sa inyo yung natutunan nyo for this lesson. Okay? Simulan na natin. Hello and welcome sa Mataglish. Kung bago ka lang sa aking channel, ako si Ben Paul de la Cruz at layunin ko matulungan ang mga Pilipinong mag-aaral na mas maintindihan ng math. Ito ang integration by parts formula. So we have integral ng u times dv ay equal lamang sa uv minus integral ng v du. So ano nga ba ang IBP? So ang IBP ay isang technique ng integration kung saan nire-rewrite ang isang integral into another form kung saan yung resulting integrals ay mas simple nang ma-integrate. Okay? So it's more on rewriting para mapasimple yung integral. So paano ba to gamitin? So given tayo for example ng integral ng f of x dx, so ang una nating gagawin ay pipili tayo ng u from the integrand and yung matitira, including yung dx, ay yung gagawin nating dv. And then, i-apply natin yung IBP formula. Yun. Okay? And then lastly, simplify natin to by evaluating this integral. Okay? Bago nyo to gamitin, siguraduhin nyo na yung given integral ay hindi madaling ma-integrate mentally after simplification ng integrand o kaya naman using the usual substitution technique. Kasi kung kaya naman solve itong tatlong to, ito na lang muna. Okay? I-list prior nyo between these yung IBP. Okay? So, puntan tayo sa ating examples. So, number 1, consider natin ang integral ng x cosine x dx. So, ano yung gagawin? So, hindi naman siya madaling ma-mental. Okay? Hindi rin madaling ma-simplify pa yung integrand. And hindi gagana dito ang ating usual na substitution. So, ang gagawin natin, maghahanap tayo ng proper na u and proper na dv. And then, apply natin yung IBP. So, ang ililet ko dito na u ay yung x and yung dv ay yung cosine x dx. Lahat ng tira. Okay? So, bakit ito yung choice ko ng u at choice ng dv? So, pansinin natin yung cosine x, whether i-differentiate natin to or integrate, mangyari lang in terms of sign. So, hindi mababago yung difficulty. Pero yung sa polynomial, yung sa x, pag in-integrate natin, tataas ang degree. So, mas magiging komplikado. Pero pag din-differentiate natin, magiging simple kasi magiging degree 0 na lang to. So, between the two, mas magandang u yung x. Okay? So, ang du ay equal lamang sa dx. Then, integrate natin yung dv. So, magiging v. Ang v ay equal lamang sa sin x. And then, apply na natin yung IBP natin. So, we have uv, okay, minus integral ng v du. So, we have uv minus integral ng v du. Anong gagawin natin dito? So, kayang-kaya na natin ma-integrate yung integral ng sin x dx. Okay? So, evaluate na natin yon. Magiging x sin x plus cosine x plus c. So, napaka-dali lang ng problem na to. So, nakita nyo ba yung nangyari? Sa pamimili ng u and then yung lahat ng tira ay dv. From u, kukunin yung du. From dv, kukunin yung v. Apply bigla yung IBP formula and then i-evaluate na yung integral na part. So, consider naman natin ang integral ng ln x dx. So, pag tinignan natin to, isa lang naman yung nasa integrand, di ba? ln x lang. So, paano natin to hahatiin? Sino dapat yung u at sino yung dv? So, syempre, hindi yung ln x dx ang buong dv natin kasi ganun din, no? Hindi natin nabago yung problem. I-integrate natin yon. So, integral pa rin ng ln x dx. So, mangyari, ang u natin dito ay yung ln x, ang dv ay yung dx. Okay? Yung dx, laging part siya ng dv, ha? So, ito. U equals ln x, dv, dx. Anong derivative ng ln x? 1 over x. So, ang du natin ay 1 over x dx.
And then integrate natin yung dv, integrate din natin yung dx. So we have v equals x. Apply natin yung IBP formula natin. So we have uv minus integral ng v du. So, ito lang siya. So, ano nang pwede natin gawin dito? Pansinin natin yung sa integral part, yung integral ng x times 1 over x dx, pwede nating masimplify yung x times 1 over x. Tama? Equal lang yun sa 1. So, magiging ganito na lang. Okay? So, may integral na lang ng dx. Ano nga ba ang integral ng dx? E di x plus c. So, magiging x ln x minus x plus c. Okay, so yan lang ang integral ng ln x dx. Nakuha ba kung paano natin ginamit yung IBP to solve the problem? So, punta tayo sa mas komplikado ng onte na problem. So, punta tayo sa ating third example. So, consider natin ang integral ng ln x over x cubed dx. Ano kaya yung magandang u dito at ano yung magandang dv? So again, later papakita ko yung tips kung paano mamili ng u at saka ng dv. So sa ngayon, pansinin natin, mahirap ma-integrate yung ln x. Nakita nyo nga kanina, ginamitan pa natin ng IBP. So pangit siya na part ng dv. So maganda to sa u. Ang u natin ay ln x. Ang dv na maganda dito ay yung 1 over x cubed dx. Okay, bakit? Kasi madali lang naman ma-integrate yon. So, solve na natin yung du. Ang du ay equal lamang sa 1 over x dx. And then, ang v ay equal lamang sa negative 1 over 2x squared. Again, yung v ay makuha natin kapag in-integrate natin yung dv. Okay, so apply ulit natin. IBP formula, uv minus integral ng v du. So, substitute natin. Magiging ganito na yung itsura. So, again, i-evaluate na natin yung integral part. Pero dito, pwede pa nating mas-simplify, no? Para lang mas madaling ma-evaluate. So, yung negative 1/2, pwedeng ilabas sa integral. So, magiging addition na yon, no? Magiging plus 1/2. And then, integral ng, ang matitira sa loob ay 1 over x cubed dx. So, magiging ganito lang. Yung 1 over x cubed, pwede nating i-rewrite para lang mas klaro yung power rule ng integration. So, magiging ganito. Apply natin yung power rule na integration. Magpla-plus 1 tayo sa exponent. So, negative 3 plus 1, magiging negative 2. And then, i-divide natin yun by yung resulting exponent. So, over negative 2. So, we have negative ln x over 2x squared plus 1/2 times x to the negative 2 over negative 2 plus c. So, from here, pwede nating i-simplify yung second term. So, yung 1/2 times negative 1/2, so magiging minus 1/4. And then yung x to the negative 2, pwede na nating ibaba, tapos magiging positive ang exponent. So, magiging negative ln x over 2x squared minus 1 over 4x squared plus c. So, consider natin ang integral ng secant cube x dx. Let u be equal sa secant x, and yung dv natin ay secant squared x dx. Anong gagawin natin? Kunin natin yung du and then solve natin yung v. So, ang du ay secant x tangent x dx. Ang v naman ay equal sa tangent x. And then, apply natin yung IBP formula. We have uv minus integral ng v du. And then, substitute natin. Magiging ganito lang. Okay? And then, simplify natin yung integral na part. Paano ba natin i-integrate ang secant x tangent squared x dx? So, pwede tayong gumamit ng mga identities from trigonometry. Yung tangent squared x, pwede nating isulat in terms of secant. So, we have this one. Okay? Pwede nating i-distribute yung secant x doon sa secant squared x minus 1. So, magiging ganito. Okay? Ang pwede pa natin gawin after this ay split, no, tong integral ng secant cube x minus secant x dx into two different integrals. So, magiging ganito lang. Pa-take note na yung third term ay magiging addition kasi merong subtraction sa labas ng integral and may subtraction naman sa integrand part. Okay? So, magiging addition yan.
So, ano nang pwede natin gawin dito? So, yung integral ng secant cube x dx, yun din yung original problem kung mapapansin nyo. Pero yung third term, madaling-madali nang ma-integrate ang secant x dx. Tama? So, integrate natin yon. We have ln absolute value ng secant x plus tangent x plus c. Papansin natin, hindi pa to tapos kasi may integral pa, no, yung sa second term. And sabi nga natin kanina, siya mismo yung original problem natin. So, anong gagawin natin? So, sulat lang natin sa next page para lang mas klaro. Yan na yan, pati yung original problem. So, ito yun. Okay? So, papansin natin, second term ay similar dun sa left side na equation. So, pwede natin silang pagsamahin. And kapag pinagsama natin sila, magiging dalawa na yung integral ng secant cube x dx. So, magiging ganito na lang. So, anong gagawin pag ganito na? So, pwede na nating ma-solve yung integral ng secant cube x dx by dividing both sides ng equation. So, divide natin by 2, we have this one. Okay? So, pa-take note, hindi na ako nag-c over 2 kasi any constant pa rin naman yan. No? So, okay lang na c ang isulat natin dyan. Naintindihan ba yung example na to? So, kundi pwede nyo balikan, no? Huwag kayong pumayag na hindi nyo naintindihan yung example. Okay? Huwag kayong mag-move on nang hindi nyo naintindihan yung example. Okay, para sa ating last na example, consider natin ang integral ng x squared e to the x dx. So, ano magandang u, ano magandang dv? So, pansinin natin tong e to the x. Whether i-differentiate natin or integrate, e to the x pa rin to. So, hindi na babago yung difficulty. Pero yung x squared, kapag in-integrate natin, magiging komplikado kasi x cubed over 3. Pero pag dinifferentiate natin, mas sisimple. So, ang kukunin natin na u dito ay yung x squared at yung dv ay yung buong tira, which is yung e to the x dx. Okay? And then, kunin natin du at saka yung v. Ang du ay equal lamang sa 2x dx. Ang v ay equal lamang sa e to the x. Apply natin yung IBP formula. We have uv minus integral ng v du. So, substitute natin. Anong papansin natin dito? So, yung sa integral part, may constant na 2. Pwede natin tong ilabas. So, magiging ganito. And then, pwede tayo mag-focus dun sa integral part. Yung integral ng e to the x times x dx. Mapapansin natin na medyo similar pa rin naman siya sa original problem. Pero, sa original problem ay x squared, dito ay x. Kumbaga, na-simplify ng kaunti. Okay? So, ano yung pwede natin gawin? Pwede pa ulit tayo mag-IBP. Okay? So, dahil nagamit natin yung u at saka yung dv, sa case na to, u bar naman at saka dv bar ang gagamitin natin. So, para ibang variable, pero kamukha pa rin naman. Okay? So, ang choice natin ng u bar ay yung x at yung dv bar ay yung e to the x dx. Wag na wag niyong pagpapalitin. Okay? Kasi kapag ini-switch nyo yan, babalik lang kayo sa original. Okay? So, dito sa ginagawa natin, dalawang IBP to. No? So, nag-IBP na tayo, mag-IBP pa tayo. So, dapat consistent tayo sa pagpili natin ng u at saka ng dv. Dahil kapag binaliktad, babalik lang sa original na problem. So, solve na natin ang du bar at saka ang v bar. We have du bar equals dx and v bar equals e to the x. So, substitute na natin sa integral ng e to the x times x dx. Magiging ganito na yung problem. Okay? And then, pwede natin ito ma-simplify. So, magiging ganito lang. Okay? So, dinistribute lang yung negative 2. And then, meron pa rin tayong integral, pero e to the x dx na lang to, kayang-kaya na nating ma-integrate. Ano ba ang integral ng e to the x dx? So, e to the x plus c. So, solve natin, meron tayong ganito. And that's it for this example. Ano yung difference nito sa mga nauna nating examples? Dito ay gumamit tayo ng dalawang IBP. In fact, sa ibang problems, hindi lang dalawang IBP ang kailangan nyo para ma-solve. Minsan, umabot ng 4, 5, 6, 7, and so on.
Pero huwag kayong malula kasi may mas simpleng paraan dito, no? And yun ang ipapakita natin sa next episode. So, punta na tayo naman sa ating mga tips. Ito ang tip ko sa pamimili ng U sa integration by parts ay late. So, inverse trigo functions, log functions, algebraic functions, trigonometric functions, and exponential functions. Ito yung sunod-sunod, kumbaga hierarchy or prioritization, sunod-sunod sa pamili ng U. Kung meron kunaring inverse trigo function at saka trigo function, ang pipiliin nyo na U ay yung inverse trigo. Okay? Kung sino yung mas nauuna from the top, siya yung ipra-prioritize nyong piliin na U. And then yung tira, yung DV. Okay? Ay late. Depende sa given na problem, paminsan-minsan mas wise na pumili muna ng DV. Okay? So sa pamimili ng DV, babalik ta rin lang natin to. Ang ipra-prioritize natin ay yung expo muna. Exponential functions, trigonometric functions, then algebraic functions, logarithmic, and then inverse trigo functions. Okay? So, bahala kayo kung ano mas kakabisaduhin nyo, yung pamili ba ng U or pamili ba ng DV. Pero ang gusto ko lang sabihin dyan, binaliktad lang naman yan. Okay? So, may mga problems na mas madaling makita agad yung U, may mga problems na mas madaling makita yung DV. In either case, yan yung pagkakasunod-sunod. Okay? Ito yung sa DV. Sa pag-aaral ng math, hindi mahalaga na napakinggan nyo lang or napanood nyo lang. Okay? Kasi madali lang makalimutan yung mga natututunan natin. Lalo na sa dami ng distractions nowadays. So, para masil yung learning nyo sa inyong brain. Okay? So, I encourage you na sagutan tong ating mga practice items. Dahil kapag ginawa nyo yung mga yan, lalo na nakatatlo kayo for example, mas madali nyo makakabisado ang IBP. At mas masasanay kayo kung paano siya i-execute. Okay? So, yan. Sagutan nyo, ha? That's it for this episode. Next episode, pag-uusapan naman natin ang tabular IBP. And kung na-appreciate nyo ang discussion natin ngayon, don't forget to like and subscribe and share this to your friends. See you next time.